Pabalikan po kay Brother George, no? Ang ganda ng topic ni Brother George. Dito naman po tayo sa sektor ng ating Muslim affairs. Ano po bang inaasahan ninyo, Ate Mina, pagdating sa SONA tungkol sa Mindanao at Bangsamoro? Beto? Yes. Thank you at assalamualaikum sa inyong lahat. Well, bago tayo mapunta sa Muslim Mindanao, gusto ko lang isuporta yung sinasabi ni George. At sorry Calyoti pero agree ako kay George. Kailangan tingnan natin yung unemployed. At mas maliit actually ang kailangan na investment ng gobyerno to make the unemployed income generating. Kaya dapat talaga tinutulungan, binibigyan ng incentives yung mga organizations, institutions, businesses, gaya nung kay George, yung angkas, yung mga nagbebenta sa palengke, mostly women. At bigyan lang kita ng example kasi kahapon nagkaroon ng book launch itong si Aris Alip. Now, Aris Alip is a Magsaysay awardee dahil yung kanyang microcredit na he's been doing for the past 30 years or so, ang ganda ng success rate. Tatlo yung sinama niya na galing sa Muslim Mindanao dun sa book launch, 3 babae. Itong 3 babaeng ito, George, dati, walang income. Yung isa nagbebenta sa palengke, walang magpautang. Yung sinasabi mo, di ba? Walang magpautang. Ngayon itong si Aris, yung grupo niya is called Card MRI. They've been operating microcredit all over the country. Nagsakripisyo at naglakas loob pumasok sa Muslim Mindanao. Ngayon itong 3 babae na sinama niya, yung isa nagbebenta ng isda sa palengke over the last 10 years dahil masipag. Tama kayo, mga sari-sari stores, mga nanay nag-operate niyan masipag sila and they take care of the money they pay kung may utang sila. Yung nagbebenta ng isda sa palengke, George, 10 na yung kanyang stalls ngayon. Can you imagine? And all it took was someone to invest a little money. Microcredit lang ito Ngayon yung pangalawa, nagbebenta rin. Tapos started selling, di ba George, sa Mindanao, yung gas, binibenta sa bote. Yes. So ginagawa niya yon. And because nagkaroon siya ng konting kapital, meron na siyang mini gas station ngayon. Sinahabol na siya ng VAT. Well, dahil walang tax yung bote. Ibang usapan yan. Yung pangatlo, ang ginagawa niya nananahi. Ngayon, meron na siyang shop at naga-RTW. So 3 babae, 3 example na dati wala, ngayon successful entrepreneurs. Kaya ako, I think government really has to invest in support for entrepreneurs. Ito, micro-entrepreneurs, kaya nga nung nabanggit ni George. Ngayon, dahil ang example na binigay ko, galing sa Muslim Mindanao, yung last SONA, the President promised full support for the implementation of the peace agreement with the Moro Islamic Liberation Front. Ngayon, over the past year, there have been ups and downs. Alam naman ninyo, nagkaroon ng change of command. Ito pang sa Moro Transition Authority, yung dating Chief Minister, si Chief Minister Ibrahim, chair ng Moro Islamic Liberation, pinalitan. At ngayon, one of the MILF leaders, Makakua, siya na ngayon ang Chief Minister. And this happened before the May election. Kaya medyo may kaguluhan ngayon at a little bit of unsettled situation sa Muslim Mindanao. And I think in the 2025 SONA, kung ano yun ay pangako ni President Marcos in the last SONA, kailangan palakasin at kailangan talagang matupad ito. Now, I'm not saying this because I want to help my people. Although, of course, that's a primary objective. Pero kung tingnan nyo ang nangyayari globally, yung kaguluhan sa Middle East,
kahit na paano darating yun sa atin. Tingnan niyo, nag-9/11 noon, ano nangyari dito sa atin? Nagkaroon ng extremism na dati-rate wala. Dahil pumupunta rito yung mga galit. Di ba sabi nila, pag nagkaroon ng sipon sa New York, influenza dito, dahil nakatali tayo geopolitics with what's happening or what the United States is doing. So, with the way the administration, the American administration is doing their foreign policy ngayon, hindi ko nakikitang maganda ang magiging resulta sa Middle East. And kung magkakaroon pa ng gulo, and right now hindi na lang Gaza, kasama na ngayon ng Iran, nagbobombahan na, Syria, nagkakaroon na rin ng bombahan, that is going to come to us. And what we have to do is to make sure protektado tayo. Paano natin proprotektahan ang ating peace and security? We don't have enough military to do that. We cannot even defend our waters, sa Spratlys. We can only do that kung ang mga citizens mismo magsasabi, ayaw namin ng kaguluhan na galing sa labas. And you can only do that if you fully implement the peace agreement. Isa yes or no question lang po, Ate Mina. Sa tingin nyo, sapat po ba ang suporta ng pambansang pamahalaan sa Muslim community pagdating sa education, labor, and health? Let me take the case of education. That's a big no. Wow. It's a big no, not just for Muslim Mindanao, but for the whole country. If you look at all of these stats, di ba, yun yung kinagagalit ngayon ng mga tao, ng ating mga supposedly high school graduate, ang reading level, parang grade 3 lamang. Yes. Pumunta sa kolehiyo na hindi marunong mag-analyze, hindi marunong magsulat. How do we improve employment? How do you improve the economy if the education standard is so low? That's why si Secretary Angara is there para tingnan how do you really reform. Ironic, no, Tita Mina? The more technology-based we are, the more intellect is down. Di ba, no? There are several reasons for that, no? Okay. And yung lack of investment in education is one of them. The other one, nabanggit mo, health, stunting of the brain. And that Stunting of the brain. Nutrition is a major problem. And that is because ang ating mga anak, hindi lang sa kulang ang pagkain, mali ang pagkain. Instead of eating vegetables or fried kamote, fried banana, for snacks, ang kinakain, piatos. Akala ko nuggets and french. Sorry, mali. Piatos. Ano-anong mga high Pero tapos na po tayo sa low nutrition food. We need to make sure na meron tayong sistema, partnership between agriculture, DSWD, Department of Health, para magkaroon ng nutrition program, educating parents. Don't waste money buying snacks na manufactured. Yung binabanggit po rito, wala na po kinalaman sa impeachment yung mga piatos, ha? Wala. Snack po. Disregard. Alright, balikan po kita, Ate Mina. Balik po kay Calyodi, di ba? Naaliw tayo sa napapakinggan natin. May tanong ako sa iyo. May panukala po ba kayo na gusto ninyong marinig mula sa Pangulo na ayon sa mga suggestion ninyo? Wala akong naririnig eh. Ang gagawin ni Marcos ngayon, tulad ng ginawa niya at ginawa ng iba pa mga presidente, di copy-paste, tama ka, na maganda ang ating ekonomiya, umuunlad ng ating bansa, ganon. Puro positive. At meron tayong 5,500 na flood control project. Yung pinapalakpakan noong nakaraan, pagkatapos binaha. At ngayon binabati ko si Kaya puro, Sara. wala tayong ine-expect na magandang hasabihin, kundi ang malamang sabihin niya, maganda yung kanyang resulta ng kanyang biyahe sa Amerika na mula sa 20% ay naging 19% na lang. Yes, nakatipid tayo ng 1%. Na 1%. Binigyan tayo ng 19% pero yung ating produkto dalhin sa kanila. Tapos sila, pag dala ng produkto dito, zero tariff. Yung pinakadambuhalang kumpanya, bansa na pinakamayaman,
ay binibigyan natin ng pabor na zero tariff. Tapos tayo, na third world, Willing. ay hinihinga ng 19% pag pumasok ang produkto natin sa kanila. Yan ba yung ipagmamalaki na bit-bit ni Marcos pag uwi dito? Wala. Walang ipagmamalaki si Marcos dahil kahit yung sa impeachment, grabing kalokohan ang ginawa ni Sara. Pero ayaw magsalita. Tingin ko natatakot dahil baka pagka sa 2028 nanalo si Sara, ay baka sila balikan. Baka ipahuka yung bangkay ni Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani, itapon sa Manila Bay. Kaya naunawaan ko yung kailang style ngayon. Naintindihan mo na. Naintindihan ko na. So tama pala yung kantang kaya na. Alam mo ba? Si Aimee naglipat doon sa kabila. Nare-reconcile. Lumipat na ba? Ikaw, Kalyo, hindi ka ba lilipat? Diyan ka pa rin? Amintain ako para sa masa. Para sa gusto ko lang mag-react ng konti. Doon sa bilanggit ng dalawa na yung entrepreneurship, yung mga motorcycle, siguro yun ang tawag nila, okay lang. Pero sa aming mga manggagawa, ang tawag namin dyan ay self-employed na mga manggagawa. At yung 1,500, ang kwento sa akin, 1,000, pero 1,500, actually yan ang eksaktong sahod na ginihingi ng mga manggagawa ngayon, 1,500. Pero sige, bigyan natin 200 lang para lang maging nationwide. Per day yun, per day. Per day. 1,500. Yun ang hinihingi dapat. Standardization. Oo. Si Pernia kasi, alam mo pare, si Pernia, bilang ako, may kumpanya rin ako. Ikaw, may kumpanya ka rin, di ba? So when you see 1,500 a day, that's 45,000 a month. Less taxes, no? Parang yan yung hinihingi ng manggagawa. Yan ang hinihingi namin dapat. Pero nagkakasundo kami doon sa 200 muna. Alam kasi mo, style Filipino yan eh. Hingi kang 45, bibigyan ka ng 35. Papayag na. Pero gusto ko lang ipaliwanag, Sige po. Yung 1,500 ay mas mababa pa ng 100 pesos doon sa sinabi ni Pernia noong 2018, nung siya ay nasa NEDA, na dapat ang sahod ng mga manggagawa ay 42,000. Dapat. Kung i-divide mo yan sa 30 days, dapat yan ay mga 30 days, 45, mga 1,600 dapat ang sweldo. Pero sa amin, sa kwenta namin, yung 1,500, okay na yon. Ngayon, sa Pilipinas, dahil nasanay tayo sa mababa ang sahod, nagugulat tayo kapag malaking-malaki ang sahod. Samantala sa Amerika, ang sweldo, isang oras, $20, times 50, 1,000 isang oras sa kanila. Isang oras sa kanila ay 1,000. Kaya lang tayo sa Pilipinas, kasi nasanay na tayo na magkasya sa 450 pesos isang araw. Kaya parang nagugulat tayo kapag humihingi tayo ng dapat. Kaya nga dito naglipatan yung mga BPO kasi napakamura ng sahod dito. Pero yun yung dahilan kung bakit naman nag-aalisan din yung mga skilled workers natin kasi they're really underpaid. Correct. Yan ang dahilan. Ano po sa inyong pananaw ang kasalukuyang estado ng job security sa Philippines? Wala. Dahil nga doon sa contractualization. Anytime, pwede kang tanggalin. Wala kang security of tenure. Na tulad dati, na pagkadating mo ng 6 months, regular ka na, then hindi ka na pwedeng basta tanggalin. Kinakailangan dumaan sa proseso at patunayan mo na yung mga manggagawa ay may tanggal-tanggal na ginawang kasalanan. Pero ngayon, matitigan mo lang yung boss mo o kaya crush niya rin yung crush mo, ay patatanggalin ka na. Dahil hindi ka regular ng mga manggagawa. At yun ang pinapanawagan namin na dapat itigil na yung contractualization. Kasi dati naman, regularization ang patakaran ng ating gobyerno at nagsipag-unlad naman ang mga negosyo noon. Pangalawa nga tayo sa buong Asia. Yes. Kumpara at a point in time. Oo. At one point ngayon, in time. kung kailan naging kontraktual ang mga manggagawa, naging provincial rate ang sahod, ang baba, saka naman tayo naging kulelat sa buong Asia. Idudugtong ko naman yan, no? Brother George, question lang.